Father Elmer at mga kapatid na pari at mga mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi pa ho fiesta. Patapos pa lang tayo ng nobena. At sa pagpipiesta para kay San Jose, pag-nobena para kay San Jose, ngayong year 2023, ang tanong ay, ano ang buhay ni San Jose na kailangan nating isabuhay sa Pilipinas ngayong 2023? Sasabihin ko po, Saint Joseph, the honest man. San Jose, tapat, totoo, at tunay na lalaki. Bakit kailangan natin yung tapat, totoo, at tunay na lalaki? Sapagkat nasasanay na tayo sa hindi tapat, hindi totoo, at hindi tunay na lalaki. Bakit? Dati tawag natin chismis. Ngayon, binigyan ng magandang pangalan, Marites. Dati nahihiya tayong magsinungaling. Ngayon, hanap buhay na ang pagsisinungaling. Saint Joseph the honest. Saint Joseph, totoo, tunay, tapat. Alam po ninyo, wala naman talagang pwedeng sabihing lihim na kasalanan. Kasi anumang kasalanan, anumang kamalian na gawin natin, tiyak mayroong dalawang nakakaalam. Una ay ang Diyos, walang lihim sa Kanya. Pangalawa ay ikaw. Kahit wala nang nakakaalam, dahil alam mo, ikakahiya mo yung sarili mo. Dahil alam mo, matatakot kang mabisto. Dahil alam mo, iisip ka at iisip ng pamamaraan. Sapagkat hindi lahat ng nagkasala at nagkamali ay nagsisisi. Malakas ang loob nating gumawa ng kasalanan, pero pag panahon na ng tanggapan, ng aminan, na ginawa ko talaga yung kasalanan, ay para tayong asong bahagang buntot. You are so brave with committing wrong, and yet you are a coward when admitting wrong. Wala sa buhay ng deboto ni San Jose yun. Sapagkat totoo, tunay, at tapat. Paano natin nakikita na tayo ay papunta na doon sa buhay na walang katapatan, na hindi tiyak, hindi totoo yung ating pamumuhay? Kapag meron ho kayong gagawin na sa pakiramdam ninyo ay masama, subalit hindi mo kayang aminin sa public, hindi mo kayang aminin sa asawa mo, o sa anak mo, o sa magulang mo, at kapag pinag-usapan itong ginagawa mong ito, kakailanganin mo magsinungaling, sinungaling ka talaga. Ang unang-unang gagawin natin, kapag tayo may maling ginawa at malakas ang loob na gumawa ng masama, ay palusot. Rationalization. Excuse. Marami namang dahilan para gumawa ng masama. At lahat ng dahilan na yon, gagamitin natin para ipagpatuloy yung mali. Lahat ng dahilan na yon, gagamitin natin para sabihin, marami namang gumagawa nun eh. Minsan ko lang namang ginawa yun eh. Wala namang nakakita eh. Palusot. Magsisimula mo nang magpalusot sa mali o sa kasalanang ginawa. Pero pagkatapos magpalusot at nakalusot, ang susunod ay pagpapanggap. Yung nakalusot ka at pinaniwalaan ka, ang susunod mo na ang gagawin ay hypocrisy. Ang ibig sabihin noon, magpapakitang tao ka na lang. Magbabalat kayo ka na lang. Mag-aasal ka lang ng maganda kahit bulok ang nasa kalooban. Magsasabi ka na lang ng maganda kahit gusto mo nang magmura. Pagpapanggap.
At pagkatapos ng pagpapanggap, ano ang susunod na P? Poot. Una ay palusot, sunod pagpapanggap, pangatlo ay poot. Galit. Kanino ka magagalit? Magagalit ka sa sarili mo. Kasi alam mong hindi ito ikaw. At dahil nagagalit ka na sa sarili mo, sumisingaw na rin sa ibang tao yung kasinungalingan mo. Kaya kahit hindi nila mapatunayan, at kahit sa korte ay malaya ka, at sasabihin ng judge, innocent ka, at sasabihin ng abogado, walang sentensya sapagkat walang proof beyond reasonable doubt, nagagalit ka na sa sarili mo sapagkat alam mo, ang pinagtataksilan mo ay hindi pamilya o bayan, opisina o kaibigan. Ang pinagtataksilan mo ay ikaw. Tapat sa asawa. Tapat sa anak ng Diyos. Tapat sa kanyang hanap buhay. At higit sa lahat, tapat sa kanyang sarili. Marami po tayong taguri kay San Jose. Sabay first, manggagawa na San Jose. March 19, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Subalit, marami namang lalaking may asawa, marami ring karpintero, marami ring manggagawa. Subalit sa ating panahon, mga minamahal kong kapatid, huwag na nating pag-usapan yung mahilig sa marites sa chismis. Huwag na nating pag-usapan yung troll sa naghahanap buhay. Ikaw na lang pag-usapan natin. Sapagkat ang simula ng trolls ay sa sinungaling na kalooban. Sapagkat ang simula ng chismis ay sa taksil na kalooban. At maganda ang bihis natin ngayon dahil huling araw ng ating nobena. Kasing ganda ba ng bihis natin ang ating kalooban? Maganda ang bihis natin ngayon. Pero kasing tapat, kasing tunay, kasing totoo ba ng ating bihis? Ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating kalooban. Si San Jose ay hindi immaculately conceived. Hindi siya ipinaglihing walang sala katulad ng mahal na Birhen. O walang itinuturo ang simbahan na siya ipinaglihing walang sala. Tingin ko, nagkasala rin siya. Pero, tingin ko rin, tapat siya kahit siya'y nagkasala. Ang mahirap ay magkamali, magkasala, may lihim na kasalanan, subalit sa halip na magtapat, nagpalusot, nagpanggap, at sa kahulihan, napuot na sa sarili sapagkat parang wala nang pupuntahan. Fiesta bukas ng ating parokya, bagamat linggo. Pero sana alalahanin natin, honesty is the best policy. At alam natin yon, liars go to hell. Ibig sabihin noon, there are no dishonest people in heaven. So kung dishonest, lying, Catholic ka na ngayon, umaasa ka ba bang pupunta sa langit kung hindi ka magbabago? Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free.
The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.